Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na sa Ghost Rain Military Base ay lagi nilang pinapatupad ang pagtrato ng patas. Kapag nga raw inimbestigahan nila ang isang kalahok ay kailangan rin daw nilang imbestigahan ang lahat. Gagawin nga raw nila yun upang malaman nila kung sino ang mga kalahok na gumawa ng pandaraya sa kanilang joint operation. Sinabi ni Zhou Fan na hindi raw siya tutol sa desisyon ni Chief Instructor Wei Chenshan at pumapayag nga raw siya na imbestigahan siya ng mga ito. Sumang-ayon din si Pu Pan at sinabi na simulan ng araw agad ng mga ito ang pag-iimbestiga sa lahat. Kinabahan naman si Li Hangwu dahil baka raw mabisto ang ginawa niyang pagpapasok ng dalawang team upang mag-farm ng points para sa kanya. Lalo ng araw at malamang na may kinalaman sina Pu Pan at Zhou Fan sa pagkamatay ng kambal. Nagsalita naman si Li Zhang na may pagkamayabang daw talaga ang anak niyang si Li Hangwu dahil sa mura nitong edad. Nagalit lang daw siguro ito dahil sa natalo ito ng ibang kalahok. Sa palagay niyang araw ay hindi na nila kailangan na gumawa pa ng pag-iimbestiga. Nagtanong si Li Zhang kung ano raw ang opinyon ni Pu Hao. Sumagot naman si Pu Hao nang naroon nga raw sila ngayon sa Ghost Rain Military Base, hindi nga raw siya namamakialam sa teritoryo ng iba. Wala nga raw siyang problema kung ano man ang maging desisyon ni Chief Instructor Wei Chenshan. Matapos marinig ang opinyon ni Li Zhang at Pu Hao ay nagdesisyon na si Chief Instructor Wei Chenshan na hindi na magsagawa ng pag-iimbestiga. Sinabi ni Wei Chenshan na dahil nga raw ito pa lang ang unang beses na may nagdala doon ng materyales mula sa isang D-rank Monster King, ay siya na raw ang magsasabi kung ilang puntos ito. Ipinaalam ni Chief Instructor Wei Chenshan sa lahat ng nandoon, na simula raw ngayon ay 500 points ang katumbas na puntos ng isang D-rank Monster King. Nakuha ni Zhou Fan ang first place ng points leaderboard sa total points na 1,310. Namangha naman ang mga sumaling kalahok dahil nakagawa nga raw si Zhou Fan ng panibagong record sa kanilang joint operation. Sa palagay nga raw nila ay wala nang makakahigit pa sa bagong record na ito. Naging usap-usapan din ng ibang mga kalahok na maswerte raw ang Jining Mercenary Guild dahil nakakuha na naman sila ng panibagong genius. Lumapit si Chief Instructor Wei Chenshan at pinuri si Zhou Fan. Sinabi ni Wei Chenshan na sa pagkakapatay nga raw ni Zhou Fan sa isang D-rank Monster King ay alam niya raw na magiging maganda ang hinaharap nito. Inamin naman ni Zhou Fan na nagawa niya lang daw yun dahil sa ginamitan niya ito ng magandang taktika. Sa lakas nga raw niya ngayon ay hindi pa niya makakayanang makipaglaban ng harapan sa isang D-rank Monster King. Sinabi na ni Wei Chenshan ang dahilan ng paglapit nito. Tinanong niya si Zhou Fan kung interesado ba raw ito na sumali sa kanilang military. Kailangan nga raw nila ng mga talentado na tao na gaya ni Zhou Fan. Kapag sumali nga raw ito ay bibigyan nila ito ng titulo na isang colonel at papayagan nila ito na sumali sa kanilang elite military program. Napanganga naman ang mga nakikinig na kalahok sa ginawang pagpapasali ni Chief Instructor Wei Chenshan kay Zhou Fan. Hindi rin sila makapaniwala sa alok nito na pagiging isang colonel ng military. Idagdag pa nga raw ang sinabi ng Chief Instructor na ipapasok nila si Zhou Fan sa Elite Military Program. Napakaswerte raw nito dahil nasa 100 slot nga lang ang ibinibigay nila kada taon. Mataas nga raw ang mararating ni Zhou Fan kapag pumayag ito dahil napakarami ng naging warlord sa mga nakapasok sa Elite Military Program. Lumapit si Pu Hao at sinabihan ang kaibigan nito na si Wei Chenshan. Talagang sa harapan pangaraw niya biyalak ni Wei Chenshan na agawin ang miyembro ng kanilang mercenary guild. Sinabihan ni Pu Hao si Wei Chenshan na may nakaplano na raw talaga sila para kay Zhou Fan, kaya wag na nga raw itong magtangkang agawin pa ito sa kanila. Hindi naman makasali sa diskusyon si Li Zhang dahil sa inumpisahang gulo ng anak niyang si Li Hangwu. Habang nakatayo ito sa malayo ay iniisip ni Zhou Fan ang ginawa ng matandang ito sa kanyang ama. Lumapit si Li Zhang at binati si Pu Hao. Binabati niya nga raw ito dahil nagkaroon na naman ito ng panibagong genius sa kanilang mercenary guild. Humingi rin ng pasensya si Li Zhang sa ugali na ipinakita ng kanyang anak. Sinabi rin ito na bilang pagdiriwang daw ng pagwawakas ng kanilang joint operation, magho-host na raw ang kanilang Li family ng isang celebration party na gaganapin pagkaraan ng 3 araw. Sana nga raw ay makadalo ang lahat sa kanilang selebrasyon. Matapos noon ay nagpaalam na si Li Zhang kasama ang kanyang mga tauhan at anak. Habang papaalis ay sinabi ni Li Hangwu na palihim nga raw na pinatay ni Pu Pan ang grupo ni Li Qi at Li Qing.
Ninakaw nga raw ng mga ito ang points na dapat ay para sa kanya at siya raw dapat ang nakakuha ng ikaunang pwesto. Sinabi ni Li Hangwo na kailangan nga raw managot ng dalawa lalong-lalo na nga raw ang lalaki na nagngangalang Zhou Fan. Sinabihan ni Li Zhang si Li Hangwo na manahimik daw ito dahil napakawala raw nitong kwenta. Kung hindi ba naman daw ito isang mangmang, dapat daw ay 3 team ang pinadala nito upang ipapatay si Pu Pan sa loob ng naganap na joint operation. Naisip din ni Li Zhang ang nabanggit na pangalan ng kanyang anak. Sa pagkakaalam niya nga raw ay ito ang pangalan ng anak ni Zhu Hui. Akala nga raw niya ay patay na noon si Zhou Fan, pero dahil nga raw kusa itong nagpunta sa Jining City, hindi na niya raw ito hahayaan na makabalik pa. Sinabi ni Pu Pan na wag na raw nilang pansinin ang mga walang hiyang angka ng Li family, at magpunta na nga raw sila sa Ghost Rain Military Base upang kuhanin ang kanilang reward. Sinabi rin ni Ji Zon na tama nga raw si Pu Pan, mas maganda nga raw na kuhanin na ni Zhou Fan ang reward nito na alien artifact. Sinabi rin ni Ji Zon na napakahirap nga raw makakuha ng isang alien artifact kaya tiyak nagagaan ang loob ni Zhou Fan kapag nasa kamay na niya ito. Natuwa naman si Zhou Fan at naisip na sa wakas daw ay makakapasok na siya sa loob ng Ghost Rain Military Base. Napapaisip din siya kung makukuha na ba raw niya ang safe deposit box na nakalagay sa forbidden area na naulit sa kanya ng kanyang ama. Mula sa camp entrance ay nagpunta na ang mga sumaling kalahok ng joint operation sa loob ng Ghost Rain Military Base. Nakatanggap sina Zhou Fan ng VIP treatment bilang mga pasok sa top leaderboard ng naganap na joint operation. Habang sakay sa isang armored vehicle ay naisip ni Zhou Fan na talagang nakakamangha nga raw ang military base na ito. Halos 10 beses nga raw ang taas ng seguridad sa lugar na ito kaysa sa pag-aakala niya noong nag-oobserba siya sa nagdaang 2 linggo. Naisip niya nga raw noon na palihim na pumasok sa loob ng base na ito. Mabuti na lang daw at hindi niya ito ginawa at tiyak na para lang siyang naglakad papunta sa kanyang kamatayan. Nagsibaba na sina Zhou Fan at ang iba pang sakay ng armored vehicle nung naroon na sila sa labas ng napakataas na gusali. Habang pumapasok si Zhou Fan ay nakakita ito ng isang napakahabang pila. Tinanong niya kung naroon rin daw ba ang mga ito para kumuha ng rewards. Ipinaliwanag naman ni Ji Zon na makakakuha rin ng reward mula sa military ang mga kalahok na pasok sa top 100. Makakakuha nga raw ang mga ito ng participation reward at tanging ang top 10 lang ang makakakuha ng mga mahahalagang rewards. Sinabi ni Pu Pan na maayos pa rin naman daw ang makukuha ng iba. Kukuhanin lang daw ng military ang mga materyales na pinalitan ng joint operation points, pero maaari pa rin nilang ibenta doon ang mga nakuha nilang ibang parte sa mga napatay nilang halimaw. Lumapit ang isang lalaki at sinabi na sumunod daw sa kanya sina Zhou Fan, Pu Pan at Ji Zon. Inatasan nga raw siya ni Chief Instructor Wei Chenshan na gabayan ang mga ito upang kuhanin ang kanilang rewards. Pumasok ang lalaki sa loob ng isang kwarto at sinabi sa Chief Instructor na si Wei Chenshan na nasa labas na raw ang mga sinundo niyang kalahok. Sinabi ni Wei Chenshan na papasukin na raw ang mga ito. Pagkarating ni Zhou Fan sa loob ay sabay-sabay ang mga itong bumati sa Chief Instructor na si Wei Chenshan. Tinawag ni Chief Instructor Wei Chenshan ang isa nitong tauhan, at sinabi kina Zhou Fan na naroon na raw ang reward ng mga ito sa naganap na joint operation. Sinabi ni Wei Chenshan na kapag daw binuksan ng mga ito ang ibinigay nilang kahon ay makakakita sila sa loob ng isang security consultant license at isang tseke. Pagkabukas ni Zhou Fan sa kanyang kahon ay nakakita nga ito ng isang ID. Napaisip siya kung magagamit niya ba raw ito upang makapasok siya sa forbidden area ng base na ito. Nagtaka naman si Zhou Fan noong makita nito na nagtatatalon sa tuwa si Pu Pan. Sinabi ng masayang si Pu Pan na nakakuha nga raw siya ng 3 milyon at may pera na naman daw siyang gagastusin. Nasiyahan din si Ji Zon sa nakuha nitong 2 milyon. Kinulang nga raw siya ng pera sa pagpapareforge ng isang D-rank Starfall weapon, gamit nga raw ang perang ito ay maitutuloy na niya ang kanyang pagpapagawa. Parehas na tiningnan ni Pu Pan at Ji Zon kung gaano kalaki ang nakuha ng first place ng kanilang joint operation. Nagulat ang tatlong ito noong makita nila na 8 milyon ang nakuhang pera ni Zhou Fan. Sinabi ni Ji Zon na malaki nga raw ito, sa pagkakaalam niya nga raw ay 5 milyon ang pinakamataas na ibinibigay ng mga itong premyo. Pinaliwanag ni Chief Instructor Wei Chenshan kung bakit ganoon kalaki ang nakuha ni Zhou Fan.
Ginawa nga raw nila yun dahil sa nakagawa ito ng bagong record at nakapatay ito ng isang D-rank Monster King. Nararapat nga lang daw ang 8 milyon na premyo para sa husay na ipinakita ni Zoufan. Binanggit din ng chief instructor kay Zoufan na kapag sumali nga raw ito sa kanila ay maaari raw itong kumita ng mahigit sa 100 milyon, bukod pa nga raw doon ang napakaraming benepisyo na maaari rin itong matanggap. Naisip ni Pupan na talagang hindi raw tumitigil ang kanyang uncle na si Wei Chenshan na agawin sa kanilang mercenary guild ang kaibigan niyang si Zoufan. Kailangan nga raw ay bantayan niya si Zoufan ng mabuti upang hindi ito makumbinsi ng kanyang uncle, at talagang malalagot daw siya sa kanyang ama kapag nangyari yun. Natuwa si Pupan noong sabihin ni Zoufan sa chief instructor na si Wei Chenshan na salamat at pasensya na raw. Maganda nga raw ang pagtrato sa kanya ng mercenary guild kaya gusto niyang manatili doon. Iniba na ni Pupan ang usapan at tinanong kay chief instructor Wei Chenshan kung nakalimutan na ba raw nito ang reward na alien artifact ng first place. Huwag nga raw nitong sasabihin sa kanila na nagbago na sila ng desisyon. Sinabi ni Wei Chenshan sa pamangkin niyang si Pupan na ganoon ba raw kaburawt ang tingin nito sa kanya. Sinadya niya raw talagang ay panghuli ang pagbibigay ng pinaka-espesyal na reward. Nagpasalamat si Zoufan nung iabot na ng chief instructor ang kanyang reward sa kanyang kamay. Pagkabukas ni Zoufan ng kahon ay sinabi nito na ganoon raw pala ang itsura ng isang alien artifact. Ang laman ng kahon ay isang bilog na bagay na maaaring ikonsumo. Sa pagbukas ni Zoufan ng kahon ay naramdaman ng mga taong nakapaligid sa kanya ang kapangyarihan na nakapaloob sa bilog na bagay na ito. Pinaliwanag ni Wei Chenshan na ang mga alien artifacts daw ay kakadiscover pa lamang nitong nagdaang 2 taon. Nagmumula nga raw ito sa mga mutated plants at talagang napakahirap daw makakuha nito. Sinabi rin ni Wei Chenshan na bawat alien artifacts daw ay may iba't ibang epekto. Kaya ayon daw sa batas ng kanilang military, dapat daw ay ikonsumo ito ni Zoufan sa lugar na yun upang maobserbahan nila kung ano ang makukuha nitong resulta. Ginagawa nga raw nila yun upang makapagbigay sila ng mabilisang emergency treatment kung sakaling may mangyari mang problema. Kinabahan si Zoufan at napatanong kung nakakalason ba raw ang alien artifacts na natanggap niya. Sumagot naman ang chief instructor na si Wei Chenshan na dahil nga raw babagong diskubre pa lang ang alien artifact na hawak ni Zoufan, hindi pa raw niya sigurado kung nakakalason ba ito o hindi. Nagsalita naman ang espesyalistang babae na nakapagsagawa na raw sila ng pag-aaral ukol sa reward nila na alien artifact, at lumabas naman daw na hindi ito masama sa katawan ng isang tao. Iyon nga lang daw ay magkakaiba ang epekto ng alien artifact sa mga taong kumukonsumo nito. Kaya nga raw naroon din sila upang kumalap ng impormasyon. Napanatag ang loob ni Zoufan matapos mapaliwanagan ng espesyalistang babae. Sinabi ni Zoufan na akala raw niya ay malalagay sa panganib ang buhay niya kapag kinonsumo niya ito. Hindi na pinatagal pa ni Zoufan at isinubo na nito ang natanggap niyang alien artifact. Hinawakan ni Zoufan ang tiyan nito pero wala naman daw siyang nararamdaman na kakaiba sa kanyang katawan. Napaisip siya kung matagal ba raw talagang tumalab ang epekto nito. Nagtanong si Pupan kay Zoufan kung ano raw ang lasa ng alien artifact na kinain nito. Tinanong niya kung matamis ba raw ito o maalat. Tinanong niya rin kung lasa ba raw itong candy o lasang meatballs. Sinabihan naman ni Chief Instructor Wei Chenshan si Pupan na ano ba raw ang mga pinagtatatanong nito. Alam niya nga raw na mahal ang isang alien artifact, pero imposible raw na hindi ito ibili ng kahit na isa ng ama nitong si Pu Hao. Sumagot naman si Pupan na nakakain na nga raw siya ng alien artifact ng 2 beses. Pero lahat daw ng iyon ay puro F-rank lang. Hindi pa nga raw siya nakakatikim o nakakakita noon ng isang D-rank alien artifact. Sinabi ni Zoufan na nalunok na nga raw niya ng buo ang D-rank alien artifact. Pero wala raw siyang nalasahan at wala raw siyang nararamdaman na pagbabago. Hanggang sa biglang nakatanggap si Zoufan ng notification na na-detect daw ng War God system na may ikinonsumo siya na isang D-rank alien artifact. Nagtaka si Zoufan kung ano ang ibig sabihin ng nakita niya na i-convert daw ng kanyang War God system sa 100% ang epekto ng kinain niyang D-rank alien artifact. Nakatanggap ulit si Zoufan ng notification na na-convert na raw ang epekto ng D-rank alien artifact sa 100%. Dahil doon ay makakatanggap daw siya ng 20 stats sa kanyang strength at makakakuha raw siya ng skill na 10% recovery ability.
Ngayon ay 65 na ang stats ni Zofan sa kanyang strength. Nakita niya rin sa kanyang system screen na mayroon na rin siyang passive skill na 10% recovery ability. Natuwa si Zofan at naisip na isang araw treasure ang D-rank alien artifact na kanyang ikinunsumo. Mabilis nga raw nitong nadagdagan ng 20 stats ang kanyang lakas. Napaisip din siya kung ibig sabihin ba raw ng nakuha niyang passive skill ay madaragdagan ng 10% ang recovery speed ng kanyang katawan. Hindi makapaniwala ang espesyalistang babae noong makita nito na direktang nadagdagan ng 20 points ang strength stats ni Zofan. Sa 5 araw na alien artifacts na nakuha nila ay 4 ng araw ang naikonsumo. Pero ang pinakamataas nga raw na nakuha sa 4 ay hanggang 13 strength points lang. Naisip naman ni Pupan at Jizon na napakalaking bagay nga raw ng 20 strength point na nakuha ni Zofan. Ilang oras rin daw ang natipid nito sa pagsasanay. Para sa isang Starfall Warrior na nasa advanced stage o higit pa, kailangan ng mga itong makipaglaban at pumatay ng napakaraming halimaw. Kailangan ng mga itong sanayin ang kanilang mga battle skill upang mapataas nila ang kanilang mga stats. Isa ang pagdating ng mga alien artifacts sa mga pinapangarap ng mga Starfall Warriors. Napakahalaga ng item na ito para sa mga Starfall Warrior na malapit nang lumampas sa dati nitong lakas, at para rin sa mga Starfall Warrior na kahit na anong gawin ay hindi na mapataas ang kanilang stats. Naisip ni Zofan na hindi nga raw binanggit ng espesyalistang babae ang nakuha niyang passive skill na 10% recovery ability. Napaisip din si Zofan na baka kaya hindi nila ito makita ay nang dahil sa ginawang pagkukonvert ng kanyang War God system sa epekto ng alien artifact. Nagsalita si Chief Instructor Wei Chenshan na may ibibigay pa raw silang reward na combat skill. Sumunod nga raw ang mga ito sa kanya papunta sa forbidden area ng kanilang base. Natuwa si Zofan noong malaman nito na makakapili pa pala sila ng isang combat skill sa loob ng forbidden area. Umalis na sina Zofan sa kwarto kung saan nila tinanggap ang kanilang cheque at ang reward niya na isang D-rank alien artifact. Sumunod sina Zofan, Pupan at Jizon kung saan papunta ang chief instructor na si Wei Chenshan. Habang sumusunod ay nagmamasid si Zofan sa mga lugar na kanilang dinaraanan. Napaisip siya kung bawat kwarto ba raw doon ay magkakasunod ng naaayon sa bilang. Kung ganoon daw ay ibig sabihin noon ay nasa pinakailalim pa ang safe deposit box na binanggit sa kanya ng kanyang ama. Sa pagkakatanda nga raw ni Zofan ay may binanggit na 9963 ang kanyang ama noong panandalian niya itong nakausap. Tumigil sa paglalakad si Wei Chenshan noong nasa tapat na sila ng room 723. Bumukas ang pinto ng kwartong ito noong ma-verified ng security system ang katauhan ni Chief Instructor Wei Chenshan. Dumiretso ng pagpasok sina Zofan hanggang sa makakita ang mga ito ng isang bilog na kagamitan sa pinakagitna ng kwarto. Sa gitna ng bilog na kagamitang ito ay lumabas ang isang hologram kung saan nakalagay ang mga skills na pag-aari ng military. Sinabi ni Wei Chenshan kina Pupan at Jizon na dahil nga raw nakapasok ang mga ito sa top 10 ay maaari nga raw ang mga itong pumili ng tig-isang D-rank combat skill. Kaso nga lang daw ay sa 3 pagpipilian lang daw sila maaaring kumuha. Sinabi rin ni Wei Chenshan na siguro naman daw ay alam na ng 2 ito ang batas nilang iyon. Sumagot naman si Pupan nang wala nga raw problema. Ilabas na nga raw agad ng kanyang Uncle Wei ang pagpipilian nilang skills at nang makapili na sila. Bilang pambansang ranggo ng kagawaran ng sandatahang lakas, napakaraming combat skill ang nasa pag-aari ng mga militar. Kahit 3 D-rank combat skill lang ang maaaring pagpilian ni Pupan at Jizon, tiyak naman na bawat isa sa mga ito ay higit na mas malakas kung ikukumpara sa ibang mga D-rank combat skills. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na ang 3 pagpipilian daw ni Pupan at Jizon ay ang sword skill, dagger skill at movement skill. Ngayon nga raw ay maaari na ang mga itong pumili. Pinili ni Pupan ang skill na Wave Slash. Isang araw ito sa pinakamagandang D-rank dagger skill at eksakto rin daw ito upang magamit niya ng mas maayos ang kanyang divine power. Matapos pumili ni Pupan ay pumili na rin si Jizon. Pinili naman nito ang D-rank movement skill dahil sa tingin niya raw ay nababagay ito sa skill na kanyang ginagamit. Ipinaalam ni Wei Chenshan na dahil raw si Zofan ang naging first place at nakagawa ito ng panibagong record sa katatapos lang na joint operation ay nagdesisyon daw sila na bigyan ito ng exception.
Pinapayagan nga raw nila ito na makapili ng anumang combat skill sa kanilang buong military combat skill repository. Nagulat naman sina Pupan at Jizon sa narinig nila mula sa chief instructor na si Wei Chenshan. Naisip ni Pupan na nawala raw tuloy ang pagkasabik niya sa bago niyang skill.